Good morning church. Good morning din po sa mga nakikinig online. You are now listening in Lord of Harvest in Los Angeles. Umpisahan po natin sa panalangin, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, muli nagpapasalamat kami sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Panginoon, sa mga pagpapala, sa kagalingan ng aming sakit, sa mga sagot ng aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon. Pati po sa mga bagay na sa iba ay hindi po magandang resulta. Alam po namin, Panginoon, may mga bagay na hindi po nila natatanggap agad-agad ang kanilang panalangin. Pero sinabi mo sa iyong salita, sa Roma 8:28, all things work together for good to those who love Him and to those who are called according to their purpose. Kaya, Ama, may dahilan po lahat ng mga nangyayari sa aming buhay. Alam po namin na mabuti at dakila ang iyong layunin sa aming buhay, Panginoon. At bago nga po ang lahat, tulungan mo po kami patuloy na magtiwala sa inyo, God. At sa oras na ito, kami po'y humihingi na saliksikin mo ang aming puso. Kung may nakikita kang bahid, Panginoon, kasalanan sa aming puso na nagiging hindrance ng kasagutan sa aming mga panalangin, nagiging hindrance, Panginoon, na patuloy kami magpuri sa inyo, Panginoon. Kami po'y humingi ng kapatawaran kung kami po'y natisod, nagkamali sa aming sinabi, nagkamali sa aming inisip, O God. For we know, God, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Napakabuti mo, Panginoon. Lagi mong tinutubid ang aming mga pagkakamali, O God. And Lord God, we commit this service unto Thee, O God, sa online, Panginoon, at Panginoon sa Los Angeles, Lord of Harvest. Panginoon, alam namin, hindi namin sila nakikita physically, but we believe, O God, we are in one spirit because we are serving the only one God, and that is the Lord Jesus Christ. Thank you, Panginoon. And we pray, Panginoon, let your Holy Spirit be our teacher, O God, sa araw na ito. And we pray, Panginoon, to anoint your servant, O God, na magbabahagi na iyong salita, Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan sa aming mga pang-araw-araw na buhay at lahat po ng aming matututunan, Panginoon, sa araw na to. And we're going to apply this in every day of our life. Sa mga taong nakakausap namin, sa mga taong katrabaho namin, at even especially, Panginoon, sa aming pamilya. Makita nila sa amin, Panginoon, ang iyong light nang malaman nila na ang aming Diyos na pinapuri, ang aming Diyos na sinasamba ay tunay na Diyos. These are pray in the name of Jesus. Everybody says, Amen. Sino po ang ready na pong maglingkod sa ating Panginoon? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Sabihin po nating, mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Kailan ay di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita'y pagpapalit,
mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. May galak, May saya, may tuwa sa piling ninyo, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatin ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. may galak, May saya, may tuwa sa piling ninyo, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. may galak,
saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen! Amen! Hallelujah! Mamalagi po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Damihin po natin ang awiting ito, O Diyos. Sa puso po natin ito. Hallelujah! Ikaw lamang aming pupurihin, O Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita.
sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, Wala kang katulad. wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala Salamat kang po, katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Sinabi ng mga awit, purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Purihin niyo siya o mga lingkod ng Panginoon. Kayo nagsisitayo sa bahay ng Panginoon, sa loob ng kanyang bahay. Purihin siya at pasalamatan sapagkat siya ay mabuti. Sa ating pong pananalangin ngayong umaga, sama natin sa ating panalangin ng ating bayan. Sinabi rin ng salita ng Diyos sa 2 Chronicles, if my people, sabi po dito, kung aking bayan itanawag sa pamagitan ng aking pangalan, ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang kanyang mukha at talikuran ng kanilang mga masamang lakad. Ang sabi ng Panginoon, aking ang didinggin sa langit, ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ang lupain at ang bayan. Ating pong bayan Pilipinas ay nagkakaroon ng kaguluhan dito. Lapit na pong dumating ang Panginoon. Tayo po ay magpuri at sumamba sa Panginoon at manalangin. Diyos, ang mga makapangyarihan sa mga ito, kami po ay taos-puso na sumasamba at tumatawag sa iyong banal na pangalan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, our prayerlessness, ang aming mga kasalanan, Panginoon. We are your people called by your name. Tinatalikuran namin at pinagsisisihan ang aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, ang iyong pangako, O Diyos, pagagalingin mo ang aming bayan. Ang kaguluhan na gaganap sa Pilipinas, sa buong mundo, Panginoon, ay tanda na malapit ka nang dumating. Igawad mo, Diyos, ang pasanin sa bawat isa amin na manalangin at tumawag sa iyo. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may layunin at plano sa aming mga buhay at sa buong mundo, Panginoon. Let your perfect will be done, we humbly pray. Lord, help us, empower and anoint us with your Holy Spirit. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, mangyari ang iyong kalooban na mabuti sa aming bayan, sa bawat isa sa amin. Lord, ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang aming buong kabuhayan na iyong pagpapalain because ikaw ay Diyos na mabuti. Purihin at luwalhatiin ang iyong pangalan. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang aming pagsamba ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you. Shake hands with one another. God bless you po. Thank you. Worship team.
Welcome to the Lord of Harvest family. You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipina town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. And every first Friday of the month, Friday Night Live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m. Be equipped and trained to share the gospel of Jesus Christ. Every second Saturday of the month, we encourage you to come, go, and share the gospel of Jesus Christ in our community for the second Saturday soul winning. Meet at 9 a.m. for training, then go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, follow, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. Amen. Maalala niyo pa yung sermon last Sunday? Hindi na. Praise the Lord. So, ngayong umagang ito, actually itong Sunday ay tinawag na Back to Church Sunday all over America. So, nakita niyo po yung video. Ang dahilan po ay mayroong survey na ginawa nila. Sa lahat ng sinurvey, sa lahat ng tinanong, kung sila ay pupunta sa church, kung sila ay i-invite ng Kristiyano para pumunta sa church, ay sa lahat ng tinanong, 8 sa 10 ay sabing oo. Pag may mag-invite, 20% lang yung hindi pumunta sa church. Ano ibig sabihin yan? Kung mayroon tayong 100 ngayon dito sa church, 20 lang ang nag-invite o nag-i-invite. Kanya na sa survey. So, ibig sabihin, 80 sa atin ang kailangan ay ma-challenged upang mag-invite. Kahit sino. Dahil ang survey nila ay kung may mag-invite sa kanila ay sila'y pupunta sa church. Kaya hindi sila nagpupunta sa church dahil walang nag-invite. Kita nyo na? So, nung pinapanood ko yan, sabi ko, parang nasasaktan ako, Lord. Mukhang totoo At saka totoo talaga kasi scientific. Dahil bibihira na ako nag-i-invite. Kasi nadi-discourage ako minsan dinidebate pa ako Pero hindi pala dapat. Dapat pala, we don't care.
kung i-debate tayo o magtanong sa atin, hindi natin kailangan mag-engage ng debate. Ang mahalaga ay nag-invite tayo. Ang mahalaga ay nasabi natin ang ating pananampalataya. Ang mahalaga ay sumusunod tayo sa Panginoon. Sabi nung 2 Sundays ago, in-emphasize ni Brother Ray at saka ni Brother Jesse, he who wins soul is wise. Matalino pala ang nag-i-invite. So, ngayong umagang ito, ang aking tatalakayin ay sa mga ilang minuto, ay bakit ba tayo pumupunta sa church? Bakit nga ba? Natanong niyo ba yung sarili niyo? Ba't ba ako pumupunta sa church? Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Hindi ko po nasabi sa kanila kung ano yung text ko, so sundan nyo na lang ako sa inyong iPad o iPhone o smartphone. Sa Exodus chapter 25 verse 8, sabi po dito, "And let them make me a sanctuary that I may dwell among them." And then talon po tayo sa chapter 33 verse 7 hanggang 11 sa Exodus. Malabo pong pagkakaprint kaya salamin po ako. Yan. Exodus chapter 33 verse 7 to 11. Moses took his tent and pitched it outside the camp, far from the camp, and called it the tabernacle of meeting. And it came to pass that everyone who sought the Lord went out to the tabernacle of meeting, which was outside the camp. So it was whenever Moses went out to the tabernacle that all the people rose, in each man stood at his tent door and watched Moses until he had gone into the tabernacle. And it came to pass, when Moses entered the tabernacle, that the pillar of cloud descended and stood at the door of the tabernacle. And the Lord talked with Moses. All the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door, and all the people rose in worship, each man in his tent door. So the Lord spoke to Moses face to face, as a man speaks to his friend, and he would return to the camp. But his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang pagkabasa ng inyong salita. Lord, dalangin ko po na sa umagang ito ay mangusap po kayo sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pag-uusapan ngayon at tumimo sa aming puso at isipan, maging kapakipakinabang ito sa aming pong buhay upang mapagpala niyo po ang aming pamumuhay. Kami at aming buong sambayanan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Alright, maaari na po tayo makakaupo. Balik po tayo dun sa tanong, bakit ba ako nandito? Or bakit ba ako pumupunta sa church sa araw ng linggo? Kayo, tanongin niyo sarili niyo, ba't ba kayo pumupunta sa church? May nagsabi sa akin, Pastor, it's a decent thing to do on Sunday. Tama ba yun? Isang disenteng gawain, Pastor. Kaya nasa church ako. Oo? Sa kanya, yun ay tamang reason. May nagsabi, Pastor, wala akong magawa eh. Punta lang ako sa church. Ayaw ko anong ibig sabihin niya nang wala siyang magawa. Itinulak o kaya pinagbantahan, kaya wala na siyang magawa. Sabi ni Mrs., sige, hindi ka pumunta, bahala ka sa buhay mo. Ay natakot, pumunta na lang sa church. O minsan, di ba, ginagawa natin sa ating mga anak. Ginawa ko yun sa mga anak ko. Hindi kayo pupunta, sige, makikita nyo. Yan, nakita ko na sila sa Sunday school. Pinihilit ko sila. Kaya sila pumunta sa church. Kayo, anong dahilan nyo, ba't kayo nandito sa church? Kasi, napansin ko, kahit mga Kristiyano ngayon, ang linggo ay araw ng labada. Ang linggo ay araw ng grocery. Yung mga mas love nila ang kanilang kotse, araw ng car wash. Yeah. Marami tayong dahilan. Ano man ang dahilan nyo? Alam niyo sa Bible,
sa tanong na ito. Theologically, may sagot ang Bible. Personally, may sagot ang Bible. Socially, may sagot ang Bible kung bakit dapat nasa church tayo sa araw ng pagsamba. Sa iba, ang araw ng kanilang pagsamba ay Sabado. Sa iba, ang araw ng pagsamba ay Linggo. Doesn't matter, basta sa araw ng pagsamba ay dapat nasa church tayo. Amen? At kayo lang po makasasagot sa tanong na yan. It's between you and the Lord. Ano ang dahilan nyo bakit kayo nasa church? Pero ako, mayroon akong dahilan. At yun ang isi-share ko sa inyo. Now, marami pong dahilan sa Bible kung bakit dapat po tayo ay nasa bahay-sambahan sa araw ng pagsamba. Doon sa unang binasa natin sa Exodus 25 verse 8 sabi, "And let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Wow. It's very loaded po ang verse nito. Inutos ng Panginoon kay Moses na gagawa sila ng sanctuary upang ang Panginoon ay manahan sa kanila. Ano ba yung sanctuary? Sa Bible, it simply means a place of worship or a place of refuge. Ang California po ay tinaguriang sanctuary state. At ang LA ay sinabing sanctuary city. Pero kung titinan nyo ang lahat ng sinasabi nila bakit ito ay sanctuary city ay ang criminal di pwedeng huliin dito sa Los Angeles. Well, in the Bible, mayroon pong tinatawag na sanctuary place o sanctuary city din. Yun po ay kapag ang nagkasala ay hindi pa napapatunayan kung anong kasalanan niya, pinapupunta po nila sa sanctuary place. Hindi ko po alam kung doon nila nakuha yung dahilan kung bakit tinawag nila ang California na sanctuary state o sanctuary city ang LA. Pero simply means sa Bible, ang sanctuary ay place of worship or place of refuge. We take our refuge in the Lord. Amen? And so, bakit ako pupunta sa sanctuary ng Panginoon? O sa ating ngayong kapanahonan, sa ating context ay sa church. Ang reason ko ay, pupunta ako sa church kasi sinabi ni Lord. Tama? Yeah, sinabi ni Lord. Sinabi niya, ba't ako hindi pupunta? Sinabi na niya eh. Hindi na ako pwedeng magdahilan. Sinabi ni Lord eh. Ano pa bang midadahilan ko? At pagod ako, Lord, nakakaintindi ka naman eh. Ay, totoo yun. Nakakaintindi si Lord. Pero hindi ibig sabihin, babaliin ko yung kanyang sinabi. Lalabagin ko yung kanyang sinabi. Doon sa ating binasa, kanina, sa verse 7, sa second part, "And it came to pass that everyone who sought the Lord went out to the tabernacle of meeting, which was outside the camp." Everyone who sought the Lord. Hinahanap ba natin ang Panginoon? Yeah, of course, kung hinahanap mo ang Panginoon, maaaring matagpuan mo siya kahit saan. But the best place upang matagpuan natin at masumpungan natin ang Panginoon ay sa kanyang bahay-sambahan. Amen? Dito na kayo sa church. Huwag sa Las Vegas, sa araw ng linggo. Pwede rin doon. May church tayo doon ng Lord of Harvest. Amen? Yeah. Sabi sa Hebrews chapter 10, at itong lagi nating kino-quote kapag napag-uusapan ang pagsamba ay, sabi sa verse 25 ng Hebrews chapter 10, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as is a manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day of the Lord approaching." Totoo po yan. Dapat nga magsumikap tayo, magsumipag tayo na sumamba at yayain natin ang kaya nating madala sa church sapagkat ang sabi dito, lalong-lalo na malapit na darating ang Panginoon. Kaya dapat tayo ay laging nasusumpungan, nakikita sa church. Now, pangalawang dahilan kung bakit ako pupunta sa church, o ba't ako nandito, nakikita nyo, lagi sa church, ay, saan yung pangalawa?
Baliktad. Ito, when we show up, ayon sa verse 33, verse 9, sabi nasa natin, when I show up, the Lord shows up. Yeah, totoo po yun. Kapag tayo ay pumupunta sa church, masusumpungan natin si Lord. He shows up also sa church. Ang sabi sa verse 9, and it came to pass when Moses entered the tabernacle that the pillar of clouds descended and stood at the door of the tabernacle. And God spoke with Moses. And God talked to Moses. Yung pong pillar of cloud, ayun po yung presence ni Lord. Yun din po yung pillar of cloud na binabanggit nung sila ay naglalakbay mula sa land of slavery in Egypt papunta sa land of promise, which is in Israel today. Habang sila ay nasa wilderness, mayroong pillar of cloud, sumisimbolo sa presensya ni Lord. At kung saan huminto yung pillar of cloud, doon sila hihinto. Kaya, if you read the story ng paglalakbay ng mga Israelites, mayroong punto na sinabi ni Moses, Lord, kasi nainis na si Lord, saka kukomplain nila. Oh, by the way, kinamumuhihan ni Lord ang reklamador. So, sa kukomplain ng mga tao, sabi ni Lord, ayaw ko nang sumama sa inyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka sasama sa amin, buti lipulin mo na kami lahat. Ayaw na namin. Kung hindi ka lang din sasama, kasi sabi ni Lord, yung anghel na lang kasama nyo. Si Moses, ayaw niyang mag-settle down sa anghel. Gusto niya ang presensya ni Lord ang kanyang kasama. And here, sa ating binasa, every time Moses go to the temple, and the people were watching, kaya natuto yung mga taong pumunta rin sa church, sa tabernacle, sapagkat pag sila ay nandun sa tabernacle of meeting, kasi was temporary po yung tabernacle na yan dahil they were traveling, ay kapag sila ay nagpapakita sa church, nagpapakita sa tabernacle, nagpapakita rin si Lord. Alam niyo, marami sa atin, or marahil lahat tayo, mayroong punto sa buhay natin na hinahanap natin si Lord. Ang nakakalungkot lang kapag may mga kapatid na hinahanap nila ang Panginoon. Kung saan-saan sila nagpupunta. Yung iba, hinahanap nila sa buti, si Lord. Sabi nila, para magkaroon lang ako ng kapayapaan. Kasi wala silang kapayapaan. Lord, nasaan ka na? Wala na akong kapayapaan. So, pumunta na sa kung saan-saang store. Yung iba, hinahanap nila si Lord sa vitamina. O kaya sa pampatulog. Come to church. Dito tayo sa church. Amen? Yung ilan sa mga kamag-anak ko, ang hinahanap nila si Lord sa kanilang kumare, sa kanilang biyanan na may ari-arihan. But we seek the Lord, come to church. Amen? We found, matatagpuan po natin, masusumpungan po natin si Lord sa church. Sa Matthew chapter 18, verse 20, sabi po, for where 2 or 3 gathered together as my followers, I am there among them. Hindi naman pwede mag-gather ang iisa, di ba? Yeah, God is everywhere. Masusumpungan po natin ang Panginoon kahit saan because God is everywhere. Pero mayroon pong malinaw na sabi ng Panginoon, where 2 or 3 gathered together. And saan ba yung best place na tayo ay mag-gather together? Di ba sa church? O sa inyong cell group. Pwede rin po kayong mag-gather together. Doon masusumpungan niyo po ang presensya ni Lord. Ang mahalaga, when we show up, the Lord shows up. Pangatlo, why I'm going to church? Bakit pumupunta ako sa church? Now, sabi sa Luke chapter 2 verse 46, after 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions.
Si Jesus po ito. Nung hinahanap siya ng kanya, after 3 days, hinahanap siya ng kanyang mga earthly parents, si Mary at saka si Joseph. Dahil they travel all the way to Jerusalem. Marami sila. And nung pag-uwi nila, ay, nasaan na si Jesus? Nawawala. And then they went back and they found him in the temple. Jesus was in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Jesus was interested in learning about the Lord. Jesus was interested in learning, fellowshipping with people in the temple. Di ba dapat ganun din ang ating attitude? Na tayo dapat ay lumago sa ating pananampalataya. Tayo dapat ay lumago sa ating spiritual life. Na dapat tayo ay magkaroon ng pagnanasa sa kaalaman patungkol sa Diyos. So I go to church to learn. I go to church to spiritually grow. And for children, sa ating pong mga anak, we go to church to train and raise our children in the faith. Tama? Upang i-train natin at i-raise up natin ang ating mga anak patungkol sa pananampalataya. Sapagkat sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, or they should go, or she should go. Yung pong he dito ay generalized po. Train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Turuan daw natin ang ating mga anak, mga bata, patungkol sa Panginoon, o patungkol sa kanyang dapat na patutunguhan, at sa kanyang paglaki ay hindi siya tatalikod. Kung ano sa kanya ang ating itinuro. Kung itinuro natin patungkol sa Panginoon, of course, hindi niya tatalikuran ang ating itinuro sa kanya. Now, I was so excited nung nabasa ko itong statistics na ito. Ito po ay study ginawa sa Harvard. Noong September 17, 2018. Sabi dito, kids and teens who are raised in church have better health and mental health as they age. Ano pa sa Tagalog ito? Mga bata na pinalaki sa church ay mayroon silang mas healthy sila mentally, physically sa kanilang paglaki. Tama ba? Naintindihan naman natin, di ba? Pag ang mga bata daw ay pinalaki sa church, mas healthy sila, mas masusog sila physically at saka mentally. Alam niyo po, ang problema ng homelessness ngayon, sabi nila ay mental illness. Marami sa kanila, kahit anong gawin sa kanila, balik pa rin sa street kasi may sira na. Maari nasira ng drugs o nasira ng masamang experience, trauma. Kaya mas gusto nila lang sa bahay. Kasi ang sabi nila, mostly ang nasa street ay they don't like rules. Kasi yung iba doon napag-alaman nila na hindi naman mahirap. Galing sa may kaya na pamilya. Pero bakit mas gusto niyang mabuhay sa street? Ang sabi nila ay, dito nila ginawa ang study sa LA. Dahil they don't like rules. Ayaw nila ang pasakop sa batas sa bahay. Siguro pinaghugas, ayaw maghugas. Kaya gusto na lang, sa kalsada na lang matulog. O kaya kinik out. Ayaw maghugas, doon ka. O ayaw mamamalingke. Alam ka, mamalingke tayo. Ayaw mamalingke. Sige, kumain ka sa labas. I don't know. I'm just imagining. But yun po ang kanilang survey. Marami sa kanila ayaw magpasakop sa batas sa loob ng bahay. I don't know kung anong kinalakihan nilang environment.
But it is best to train up our kids in the church. Sapagkat sabi dito, have better health and mental health as they age. Lower risk of substance abuse and depression later on in life. Lower risk. Ano ibig sabihin nito sa Tagalog? Hindi siya papasok or hindi siya mag-i-involve sa mga illegal na bisyo. Tama? Hindi siya papasok doon sa bisyong illegal. Ano pa yung bisyo? Katulad lang drugs. O kahit ano man. At sabi dito, lower risk of depression later in life. Hindi basta-basta nadi-depressed. Marami ngayon mga depressed. And then, pangatlo, happier. Kids who are raised in church are happier. Yeah, I believe this. Kasi minsan, yung mga anak ko, kahit wala sila noong mga mayroon ng kanilang mga kalaro, masaya sila. Ngayon, sabi nila, sila ngayon yung parang they pity their cousins in the Philippines kasi lahat mayroon na sila. But nung wala pa sila nung mga mayroon nung kakalaro nila, masaya sila. They were raised in church. Most likely, they do volunteer work. Yeah. Ang mga kids daw na lumaki sa church ay they easily volunteer. Magboluntaryo sila sa trabaho. And then, sabi, more life satisfaction. Para sila, katulad ni Paul, satisfied sa buhay. More forgiving, mas mapagpatawad. Less likely to have sex at earlier age and have sexual transmitted infection. Now, ang dami ko pong nabasa, pero ito lang po ang nilista ko. Ito po sa study na ginawa sa Harvard. Na itong mga bata na na-raise sa church, ito yung result. So, why I go to church? I go to church to train and raise up my kids in the faith. Pangapat. I go to church kasi I want to give God what He deserves. Gusto kong ibigay kay Lord kung ano ang dapat para sa Kanya. Now, we read a lot of that in the Bible, but let me just read to you some scriptures. Sa Chronicles chapter 16, verse 23, sabi dito, sing to the Lord, all the earth. Proclaim His salvation day after day. For great is the Lord, and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. The Lord is most worthy of praise. Kanina po, na-obserban ko habang tayo ay nagwo-worship. Mayroong iba, bigay na bigay sa pag-worship sa atin. Mayroong iba, hindi ko alam kung may problema sa paa. Parang tuod, di makagalaw. Yeah, God deserves worship. God deserves praise. Yan pong sabi dito. Kaya pag during worship, pakawalan mo ng sarili mo. Ibigay mo ng tudo. Mayroon akong gustong-gustong pananalita ng mga sugarol. Itudo mo na. Di ba yung mga sugarol, kapag alam nilang panalo sila, yung kanilang taya, pare, tudo mo na. Abi, kung pwede sa kanila, pwede rin sa atin, di ba? Nandito na lang din tayo sa church, itudo mo na yung worship. Amen? Bigay na natin, pakawalan mo ng sarili mo. I don't care kung anong sasabihin ng mga katabi ko, basta ako nag-worship kay Lord. Si David, criticize. Hari ka pa naman din, sabi sa kanya. Halos mahubarang ka na. Ano bang ginagawa mo? Di ka na nahiya. Alam mo, mayroon at mayroong sasabihin ng mga tao sa atin pag pumunta tayo sa church. Wala, lalagpas ka na sa langit. Yeah, ang dami nating maririnig. I don't care kung anong sasabihin nila. Basta ako, pupunta ako sa church para mag-worship. Kaya kung minsan, alam nyo yung mga taong hindi marunong mag-worship, palapuna. Laging may napupuna. Pagka ang isang tao, kahit Kristiyano, ay laging may napupuna, alam ko na, hindi marunong mag-worship to.
hindi marunong magpasalamat to. Kahit Kristiyano pa siya. Ha? Pagka mayroon diyang reklamo, sabi nyo, sister, brother, mag-worship ka na lang. Amen? Yeah. I mean, you have heard a lot of preaching about that already. Yan ang dahilan kung bakit ilan sa mga Israelita hindi nakapasok sa promised land. Hindi sila marunong mag-worship, reklamador sila. Matthew chapter 21 verse 16. They said to him, this is Jesus, do you hear this, children, what they are saying? And Jesus said to them, yes. Have you never read, out of the mouth of infants and babes? Out of the mouth of infants and nursing babes, you have ordained praise for yourself. And other translation says, you have prepared praise for yourself. Yeah. Ibig sabihin, kahit ang mga bata dapat mag-worship din. Dahil ang sabi ni Lord, kung patitigilin nyo sila, if you read the whole story, kung patitigilin nyo sila, baka yung mga bato ang mag-worship. Yeah. I cannot imagine mga bato nag-worship. Nakakita na ba kayong bato nag-worship? I don't know. Di ko ma-imagine. Pero, ibig lang sabihin na bata man, maedad man, dapat tayo lahat mag-worship sa Panginoon. Why? Because God deserves worship. Sa Hebrews 13:15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly confess His name. Yung susi po sa verse dito ay yung continually. Kaya, pag sinabing continually, ibig sabihin nun, walang lugar ng chismis sa ating bibig. Kasi continually, paano mo ilalagay pa yung iba? Di ba? If you continually worship the Lord, if you continually praise the Lord, ay wala nang ibang papasok pa dyan. So, there are a lot of verses about giving God what He deserves. Sa Psalms chapter 150, it's a very beautiful psalm. Ano pong sabi dito? Praise the Lord. Praise God. Psalms 150. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty firmament. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the lute and harp. Praise Him with the timbrel and dance. Kaya gusto ko pag may nag-worship tayo tapos may sumasayaw, biblical pala yun. Praise Him with clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Kanina, yun ang madaling araw, binabalikan ko po itong preaching ko. Sabi ko, bakit kaya sinabing let everything, hindi let everyone? Or let everybody who has breath. Kasi hindi naman pwede magpuri yung patay, di ba? So dapat let everybody or let every living person. Pero sabi, everything. Everything. So ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos na may hininga, kayo ba sa magang ito may hininga? No, I don't care kung good or bad, basta may hininga. Dapat magpuri kay Lord. Amen? Yeah, yun sabi dito eh. Because He deserves. So many reasons dito, and binanggit dito ang ilan ng dahilan kung bakit tayo mag-worship. For His greatness, for His mighty power, His excellent greatness, sabi dito. And binanggit din dito kung ano ang maaari nating gamitin sa pag-worship. Yeah, kita nyo, lahat dito mayroon. Amen? So let's worship the Lord. We come to church to give what He deserves, and He deserves our worship. Amen? And then last, I go to church because I go to bring what God requires. Now, doon po sa pang-apat na what God deserves, God doesn't need anything from us, but He deserves praise. Kasi ang ating pong Panginoon ay self-sufficient. Siya ang may-ari ng lahat dahil siya ang lumikha ng lahat.
but He deserves praise and worship. That's why we worship Him. Now, dito sa last, and there are more, but I'd like to end with this point, to bring what God requires. Marami pong nire-require sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, He requires obedience. He requires loyalty. But one of the things that God requires is, in Leviticus chapter 27, verse 30, sabi po dito, 1/10 of the produce of the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belongs to the Lord. Ang keyword po dito ay belong. And must be set apart to Him as holy. Must be set apart. In other words, the Lord is commanding us. The Lord is requiring us what He belongs to Him. What does belongs to Him? Sabi dito, 1/10 of the produce of the land. Now, marami pong nauupen dito, but I like to emphasize that when we obey the Lord, because He requires obedience, actually, hindi niya kailangan ang mga ari-arihan na mayroon tayo, na ipinagkaloob din niya sa atin. The reason why we bring it to Him, because we belong to Him, first and foremost. And anything that we bring to the Lord when we come to Him is just an expression, an acknowledgement that we belong to the Lord. And the things that lahat-lahat ng mga bagay-bagay na tangkil natin, I belongs to the Lord. But particularly, yung pong 10% ay, sabi sa dito, holy unto the Lord. That's why ang command sa Malachi chapter 3, verse 10 ay to bring, and you read all kinds of translation. You read in the Greek, it was written in Hebrew, by the way. But i-translate po ang sa Septuagint, sa Greek translation, lahat ng Bible, and you read the word that they use is still to bring in English. Why is this very important? Because it establishes God's ownership of everything. It establishes that God is the source of everything. Kaya po kayong mauupen. Amen? So, I come to church to bring what He requires. And, of course, He requires obedience. God always interested in our obedience. Amen? So, there are more to say about why we go to church. But I hope I have shared with you some of the most important reason why we are in church today. Amen? Yung iba, nandito sila kasi wala silang magawa para makatulog ako kasi wala pa akong pahinga. So, natutulog sila habang nagpipreach si pastor. Okay rin yun. At least nakapagpahinga ka. God bless you. So, Pastor John, come in here. Salamat po, Pastor Abel. Sabi po ng Biblia, if you don't worship me, the rocks and the trees will cry out. It's already happening. Alam nyo? Ano po nandito? Mga microchips. Microchips are mined from silica, from rocks. In Africa, different countries. Dito po, it's not about religion, but a relationship with God. Amen? Kaya po, do you know the very basic foundation of matter is an atom? Ano yun sa Tagalog? Ewan ko. Pero po sa science class, atom. Did you know that atoms react and vibrate from thermal heat? Nakahum. Let everything that has breath praise the Lord, even to the basics of matter. Kaya po, pagpasok nyo nandito, you have a feeling, there's something happening. Kaya po, mag-engage tayo. Amen? Kaya po, that's why we bring our kids before you're 18. Sabi ni Papa, kung basta, I don't even want to go. But will you train you up in the admonition of the Lord? As soon as I was 18, I wanted to leave. Pero they stood in God's word. God's word does not return void. Amen? So bring them here while you can.
Because God's Word, once deposited po, parang buto, palay, binhi, it will grow. Amen? Ito pong pundasyon natin, si Jesus is a sure foundation. Sigurado, todo na tayo. Amen? Hindi fundador, pero si Jesus ang sigurado. Amen? Hindi pera, pero sa Jesus. Amen? So when we worship, when we come, it's to connect our spirit to the Father. Mabubuhay tayo. Amen? You are feeding your spirit. Amen? So encourage your family, encourage your children. Kung nasa bahay lang, men, pray with them. Bless them. It will give them life. Amen? Hindi lang, sino ka ba? Tell them who they are. Anak ka ng Diyos. Amen? You are a child of God. You are created for a purpose. Even when they're working, you're doing the right thing. Sabi ni Pastor, gulo na sa Pilipinas, kanyon. Why? Kasi yung dapat na sure foundation na ginawa nila yung sa flood control, ano ginawa? Unsure. Corrupted na. Right? A sure foundation is in Christ. And when we know God's Word, when we're with His people, when we're communing with Him, dito po ang tama. Amen? Start with our relationship with God, our family, and then the nations. Amen? Discipling the nations. We're in the last days. When we worship with all we have. Part of our worship is through our giving. This morning, before we finish, we'll continue to our worship. Our son's going to lead us. The wood, the trees will worship with us. Yung mga bato will worship with us. Sister Tess, come through. Thank you po, Pastor. Good morning, church. It's tithing and offering time. Let me read to you a verse in Proverbs. And it says, Proverbs 6, verses 6 to 8, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. So mga kapatid, it was hard for us to get over credit card. But one thing we learned, isang bagay po ang natutunan namin na hindi lang pala basta nag-iimpok, kundi kailangan po merong emergency fund. At pag sinabi po nating emergency fund, hindi po ito yung pag naisipan po natin, kakain tayo sa labas, kukuha tayo doon sa emergency fund. Ibig sabihin, itatalaga po natin ito sa mga kagaya ng kailangan mo ng gulong dahil nabutasan po yung gulong nyo, then meron kayong pambayad instead of scratching the credit card. At salamat po sa Panginoon that when my husband died, before he died, September po siya namatay, August he told me, lahat po ng credit card namin ay bayad. So nagpupuri po ako sa Panginoon dahil hindi po namin ito natutunan in just a short period of time, kundi po yan ay proseso. Na kahit po dito lalo na dito po sa loob ng bahay-sambahan, tinuturuan po tayo ng Panginoon na makita natin kung saang season sa ating buhay ang pinagdadalhan sa atin ng Diyos. So, mayroon pong panahon na binibigay po sa atin ang mensahe na tingnan nating maigi ang ating pinagmumulan ng pagpapalang pinansyal mula sa ating Diyos. Dahil mula sa pinagpapala niya, diyan ka din giginhawa. Manalangin po tayo. O Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, kagaya po ng nasusulat sa iyong salita, na tingnan namin ang mga langgam
kung paano po na sila, bagamat walang pinuno, ay natuto na mag-impok ng kanilang kakainin pagdating ng mga bagyo at mga tag-ulan na kung saan wala po silang mapupuntahan upang makuhanan ng kanilang kakainin. Hindi po sila nag-aalala dahil nasa kanila na ang mga pagpapalang ito. Gayon nga po, O Diyos, ang mangyari sa amin at maging kaiba ang aming taon ng 2025 na lalo pong guminhawang yung mga anak, hindi lang po upang magawa namin ang ibig namin, kundi upang magkaroon kami ng maraming oras na makapaglingkod sa iyo, O Diyos. Purihin ka magpakailanman at sa lahat po ng dadalhing alay sa iyo, pagpalain mo po ito at ang pamilya nila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po tayo lahat. Sister Tess, was it Brother Nicky birthday this week? Di ba? Yesterday, Pastor. And my whole family celebrated his birthday. Of course, we went to the cemetery and my children were the ones who planned for it. Sila po yung nagplano para doon and we had fun. We rejoiced not because he passed. We rejoiced because we know he is alive and he is rejoicing in heaven. And that is the promise of our Lord, and the God who has promised is faithful. That's why we walk in faith, not by sight, not even what people will say. His word is our rock. Praise God. How old would he have been? 63 po. 63. Well, thank you, Sister Tess. Well, your firm foundation is in Jesus Christ. Though the storms come, the wind blows, we stand firm. Amen? God bless you as you give. Let's sing this chorus. The rock on which I stand. If you need prayer right now, I want to open the altar. Pastor Benny, come on up here and close us up. We want to connect with you, want to pray with you. I put my faith in Jesus. You never let me down. He's faithful through generations. So why would he win out you all? Welcome back, Brother Alfred. We missed you. We have a few things going on next week. We have a very special guest from Baguio, new friend, Brian Lopez. Bring a friend, amen? But we believe in this generational God. Because Pastor Benny, he's the first one to put his faith in a sure foundation in our family. And now we are reaping to the third and fourth generation. You cannot outgive God. Amen? Pastor Benny. We cannot outbless God. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Father God, with heads lifted up, we honor you, we praise you from the bottom of our heart. Thank you, Jesus, for saving our soul. Thank you, Holy Spirit, for filling us with your presence, anointing us so we can be used for your glory, winning soul and making disciple. Now, Father, we give you all the praise, the glory, and the honor, great things you have done. Bless us and keep us, your pace and your presence, protect us. And Lord, Holy Spirit, we surrender our life to you. Let your perfect will be done. Great things you have done through us, we humbly pray. In Jesus' name. Everybody say, Amen. God bless you and keep you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause he never let me down. He's faithful through generations.